it's lunchtime and kakatapos ko lang mamlansya. And yung pagkain ko today is mga tira-tira. So, tira-tira lunchtime. So, tira-tira lunchtime tayo today. So, ito yung leftover namin kagabi na tonkatsu. Lahat homemade, charot. So, and nagkikrave ako ng, ang tawag ba dito? Chicken na walang chicken. Chicken broth creamy soup. So, ayan. So, masarap naman siya. So, ang nilagay ko dito is chicken broth, carrots, potatoes, tapos sinutay ko siya ng onions, dried basil, dried oregano, and pepper. So, ayan, sobrang sarap. So, pwede ka palang gumawa ng creamy chicken soup na walang chicken, only broth, tapos masarap. So, ito, achieve na achieve yung cravings ko kagabi. Malamig kasi kagabi, tapos parang makulimlim, pero hindi naman siya umulan. Umulan lang siya ng very slight. So, kain tayo guys, and then meron din akong leftover na cabbage, kiwi, sobrang apple. So, lahat sobra-sobra. Lahat tira-tira. So, kain tayo guys. Ito yung ilalagay ko sa aking tonkatsu na bulldog sauce. So, hindi ako magra-rice kasi meron akong apple and then cabbage. So, itadakimasu. Sana hindi against the light kasi meron akong bintana dito. So, ayan, diba? Kain tayo guys. Hindi na siya crispy kasi naabutan na siya ng umaga. Do ininit ko naman siya. Kaya lang, hindi na ako naglagay ng mantika para masyado ng oily. Masarap naman. Tapos yung sabaw natin. Tapos yung sabaw. And ito yung nilalagay kong dressing sa aking cabbage salad. Masarap to. Kung mahilig kayo sa maasim, masarap. Kung ayaw nyo ng maasim, di pwede sa inyo to. Perfect siya sa cabbage and tomato, sabi dito. Sa wakas, uminit na dito. Kahapon talaga, sobrang whole the day, makulimlim. And, yun, nakapag-sampay ako sa labas. Kahapon, hindi talaga. Kasi baka lumakas yung ulan. So, lunch na kayo, guys. At, sabayan niyo ako. So, ganito yung life ko dito. Pagkatapos ng mga gawain, ayan, kain. Tapos mag-iisip kung ano lulutuin mamayang gabi. Ganito talaga ang life as a Filipina housewife dito sa Japan. Charis. Minsan nakaka-bored. Yung parang almost same yung mga gawain mo sa bahay everyday. So, ewan ko, baka inisip ko kasi na maghahanap ng trabaho. But, since this year, 2 months to go na lang na mag-i-end yung 2025. So, susulitin ko na lang to the end of this year. Saka pa ako maghahanap ng trabaho. Kasi, by the end of the year, pupunta kami sa biyanan ko. So, para dire-diretso na yung, kung sakali man makahanap ng trabaho, dire-diretso na yung, kasi mag-aano lang kami dito sa bagong nililipatan namin, I think 6 months. Parang I'm just taking my time, kahit wala ng time. Feeling ko wala ng time kasi tumatanda na. So, ayan. So, naisip ko na next year na lang, pagkatapos ng New Year, kung maging okay ang lahat, saka pa ako maghahanap ng trabaho. Well, to be honest, ang hirap talagang maghanap ng trabaho dito sa bago naming nilipatan. Kasi compare dun sa tinirahan namin before, medyo malaking city siya. And then, maraming mga job opportunities. Compare dito sa nilipatan namin ngayon, medyo maliit siya ng konti na city. So, kaya nahihirapan akong maghanap ng trabaho dito. I'm hopeful and really praying na sana makakita ng trabaho next year. Kasi ESL teacher kasi ako before. Hinahanap ko yung same level na trabaho ko before
Mostly kasi, na hinahanap nila dito na English teacher is N2 level of Japanese. So, hindi naman ako N2. So, kaya, parang, I'm just taking my time to study at least N4. Then, kung makapasa man, may chance na mag-level up. Kasi mahirap din mahirap din yung kasi yung anak ko is 10 years old pa. Siyempre, 10 years old, parang talagang kailangan pa ng parang kailangan pa ng gabay. Kasi before nung nag-work ako, parang tapos gabi na ako makauwi, tapos yung asawa ko gabi na rin. Hindi naman siya masyadong gabi, mga 6, mga ganyan. So nung nag-work kasi ako before, parang naging feeling ko parang na-spoil too much yung anak ko. Kasi siya lang mag-isa sa bahay hanggat umuwi yung asawa ko. Kasi yung asawa ko yung mas nauuna pa sa akin umuwi kaysa sa akin. So yeah, parang, well, I'm not really happy of the result while I'm working. Tapos yung anak ko nasa bahay lang. Siyempre mag-worry ka din. So parang feeling ko, ang sobrang laki ng freedom ng anak ko na kapag wala ako, tapos wala yung asawa ko, tapos mag-isa lang siya sa bahay. Kaya ngayon, hindi talaga ako talaga eager na naghahanap ng trabaho kasi at the same time, nag-worry din ako sa anak ko kasi he's still 10 years old and then I think he really still needs a parent, at least one of us. So let's see next year sana makahanap ng kahit hindi man same sa previous job ko, at least, di ba, bahala na basta may trabaho, parang ganun na lang. Salad na naman tayo. Paborito kasi ito ng asawa ko, yung raw cabbage salad. Tapos ganito yung slice niya. Lagi mauubos niya isang half bowl. O isang bowl minsan. Ano guys, anong paborito yung pagkain? I-comment nyo below. Kumakain ba kayo ng hilaw na cabbage? Tamis. So, tapusin ko muna yung pagkain ko, guys. See you guys on my next video. Thank you so much for watching and ingat kayo palagi. Bye-bye!